isang magnanakaw ng barilin ng security guard sa Taguluan, Misamis Oriental. Kinilala ang 23 anyos na napaslang ng Napulod, Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Ayon sa 30 anyos na si Jimmy Mahusay, saya, security guard ng isang steel company sa Taguluan. Napasin niya ang dalawang magnanakaw dahil sa mga asong kumakahol. Nang makita niya ang dalawang lalaki, What's up guys? Welcome sa Readers TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Pag-uusapan natin yung guys, ano? Isang magnanakaw na disgrasya ng isang gwardiya. Pero bago ang lahat guys, bago magulat kayo, palagi intro para may model sa harap nyo sa camera at nagsasabing officer ng gwardiya at security guard, di wala sa mukha. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako, matagal na ako retired, no? So, binabagi ko lang yung mga kaalaman ko at karanasan ko sa aking mga duty, ano? Ako ay gumagawa ng mga video para magabayan natin yung mga kabataan, mga bago, kahit mga luma at hindi pa nila alam yung mga patakaran, kalakaran, batas ng mga gwardiya. Punta kayo sa channel ko guys, ayan. Pindutin nyo yung playlist, ayan, playlist. Pag napindut nyo yan guys, itong lalabas. Ngayon, punta kayo sa Security Guard Matters, no? Nandyan yung mga situation na natin. Lahat halos ng mga impormasyon regarding security guard, guys, ay ginagawa ko, no? So, hindi lang napapanood kasi nga hindi tayo sikat, eh, no? Pero kung yung nakakapanood ng mga 10, 15 na nakapanood, alam ko meron silang nakukuhang gabay sa kanilang duty. Tulad ng pag-uusapan natin ngayon, guys, no? Kung titingnan mo, isang security guard, nabaril niya yung magnanakaw, no? So, na-disgrasya, nasawi. Ngayon, kinulong siya, no? So, sabi, kadalasan nagsabi, bakit ganun? Magnanakaw na nga eh. Tapos, nagtatrabaho lang naman yung security guard, no? Bakit nakulong pa, no? So, ano bang senaryo doon? Bakit ganun na nakulong pa ang gwardiya? Una-una guys, pag ikaw security guard, tandaan mo na ang gwardiya ay considered a civilian. Considered a civilian na binigyan ka lang ng armas within your EOR. So, baka hindi nyo alam yung EOR, no? Area of Responsibility, no? Kung saan ka naka-duty, doon ka lang authorized magbitbit ng baril. At yung baril na yon ay may kaukulang papilis yun. No? May kaukulang papilis yun na which is dapat mong malaman at dapat mong inspeksyonin bago mo bitbitin. Tulad yan, nakadisgrasya ka, dagdag pabigat sa'yo yun. Kung ang nabitbit mong armas at nagamit mo sa krimen o mga disgrasyang kuan ay walang proper documentation, tapos tayo, no? Instead na malibre ka sa sitwasyon kasi nga na-establish mo yung sitwasyon na ikaw ay nagtatrabaho lang, ay madidiin ka pa dahil hindi mo na-check yung dala-dala mong firearms ay walang proper documentation, no? Isa yun sa mga dapat mong ma-check mo pag nag-duty ka, no? So, doon tayo, no? Ngayon, ang mga gwardiya, guys, ay may tinatawag proper training, how to treat your gun and how to involve na how to use your firearms, no? How to use your firearms. Doon tayo sa sitwasyon ng video. Ang sabi doon, pumasok doon sa kanilang area, nakita niya dahil sa tahol ng aso, at sabi nga niya ay, nakita niya na pumasok doon, trespassing na. Tapos, yun na nga, binanata niya agad. Dalawa pa raw yun eh, dalawa magkasama yun, isa lang na dali niya. At nag-counter nga yung mga suspect na hindi naman sila nangunguha, hindi naman sila nagnanakaw, ay medyo nangalakal lang sila. So, ibig sabihin, nagtitrespass nga sila. So, bakit kinulong yung security guard? Una-una, pagka naka-disgrasya ka sa duty mo, custodial investigation ba tawag nun, i-hold ka talaga ng pulis. Hindi ka nila pwedeng hindi i-hold doon para imbestigahan yung sitwasyon. Ngayon, kung na-establish ng investigation na actually guys, ang mga pulis ay
simple kakampi sila ng mga gwardiya. So mayroon kumbaga hangga't maaari nakikita ng pulis yun yung tinatawag na tawag ng tungkulin, no? Tawag ng tungkulin, pag nakita ng pulis yun, nila naman yung i-establish talaga. So, doon ka, i-hold ka para sa investigation. Pag napatunayan na you are tinatawag na-establish doon sa investigation na tinatawag na nagkuhan ka lang yung self-defense, nagsi-self-defense ka lang, pwede kang i-release ng mga investigator officer nag-hold sa kaso. Kaso lang guys, doon tayo sa video Kaso lang guys, pag nakita naman na you are tinatawag na not following the tinatawag na rules of engagement sa how to use your firearms, doon ka na madadali, no? So, tayong mga security guard, dapat alam natin. Huwag kang maniwala dyan sa mga marami kasing security guard guys na pinoposting kasi nga walang trabaho, kahit walang kaalaman sa batas bilang security guard, ay sumasalang. Tapos minsan bubulahin pa ng mga amo o kaya yung mga officer nila, binubula pa yung mga gwardiya. Pag may pumasok, tirahin mo agad. Ikaw naman, kasi gusto mo magpabilib sa amo mo para anong gusto mo? Ma-regular ka or mabigyan ka ng bonus? Gagawin mo. Which is, kung ikaw knowledgeable regarding pag-duty ng gwardiya, ay mali yon. Okay? So, pinaliwanag ko muna. Ngayon doon tayo sa sitwasyon. Sana ma-establish nila na self-defense yung nangyari dun sa gwardiya. Kaso lang, according to the investigation, una-una, walang threat sa gwardiya. Walang threat sa gwardiya, no? Walang sinabi doon sa kwento na may dalang baril, pamalo, although dalawa sila, at distansya yung doon kinansya ko yung sa video, no? Distansya yung magnanakaw at walang threat na nangyari. Tapos na tayo. Tapos binanatan mo. Dahil nanggigil ka. Dahil inisip mo action na to. Yan. Kaya binanatan mo agad, no? Kung tayo naka-duty, kung ikaw kunwari naka-duty ka gabi, sinugod ka ng dalawa, may dalang kutsilyo, o kahit walang kutsilyo, kung walang kutsilyo, sinugod ka lang, anong una mong option? Outnumber ka na, dalawa sinugod ka Anong una mong action? So wala, no choice ka, kundi, alam naman bardugalan ka sa piece-to-piece na, ika nga, suntukan na, talo ka na nung, kasi dalawa yun Buti sana kung si Bruce Lee ka na, o si Jackie Chan ka na, o kaya si magtanggol ka na, pag buntal mo ganun, tatalbog yung kalaban. Hindi naman ganun ang totoong buhay, no? Ngayon, kunwari sinugod ka, walang dalang kutsilyo, susugurin ka lang, anong muna mong opsyon? Siyempre, gagamitin mo yung baril mo. Pero, pwede mo silang patamaan sa paalam, sa balikat, kung hindi mo papatayin. Since ikaw, dahil wala kang training at nataranta na rin, basta ka baril ka na lang baril, no? Una-una, pagka ganong walang threat, walang kutsilyo, walang baril yung kaharap mo, distansya ka, atras, baril sa paa, pang. Kasi pag nabaril mo yung paa, maliban na kung baliw-baliw na yung mga kaharap mo, hindi naman niwala yung baka kuha na. Kaya atras ka lang, distansya ka lang para ma-establish mong mabaril mo yung paa o balikat. Makuha mo lang sila, ma-neutralize mo lang sila. Yun ang option mo, hindi yung babaril mo agad kasi wala nga silang threat na nakuhan Although sinusugod ka, di ba? Ngayon, may kutsilyo, dala, sugurin ka, itap. Anong option mo ulit? Baril ulit. Kaso lang, kaya mo siyang targetin pa rin sa paa Distansya ka ulit, paa pa rin. Huwag ka mag-aim na papatay ka ng tao. Huwag mong i-aim na, papatay ako ng tao kasi gwardiya ako. Hindi, huwag kang mag-aim ganun. Doon ka pa rin sa tinatawag na
i-neutralize mo lang siya. Na wala kang intensyon na magkuan ka sa tao, pumatay ka ng tao, wala. Ngayon, ito na. Dito tayo medyo problemado, no? Pag may baril na, nakita mo may baril na, engage ka na. Tulad niyan, mga hold-upper. Kung kaya mo, makipag-engage ka dyan. Kung hindi mo kaya, kuan ka. May kwento kasi dalawang gwardiya na nasawi din dahil may gunman na pumunta doon sa area nila. Inunahan na yung tiyuhin niya. Magkatiyuhin daw yun eh. Hindi pa rin, ang ginawa ng gwardiya, hinawakan lang yung motor. Hindi ginamit yung baril. Kasi nga, bakit? Kahit naman ako, yung tinatawag na andap akong bumamit ng baril talaga. Pero ito guys, once na baril lang nakita mo sa kaharap mo, huwag ka na mag-atubili. Kasi mahirap pag maunahan ka. Kaya yung pininto kong dalawang gwardiya na magtiyuhin, dalawa silang may kanya-kanyang baril. Isa lang yung kalaban nila, pero silang dalawa ang nadali. Bakit? Yung unang humarap, yung tiyuhin, may edad na. Naunahan na yun eh. Supposed to be dapat ang backup noon, yung kanyang pamangkin. Nakita ko sa CCTV, pinakita kasi yun. Ang naging action ng parang pamangkin niya ay hinawakan lang yung motor para hindi makaalis. May baril na. That's the time. Lalo na yun, nadali na yung kasama mo. That's the time na huwag ka nang mag-atubaling gumamit ng baril. Okay? May baril na eh. No? Covered ka na agad. Kunwari, nakikita kang baril, kumubered ka na agad, huwag ka nang humarap. Kasi tayong mga gwardiya, hindi tayo praktisado pagdating sa baril. Yung iba, sinasalang kahit walang firings. At saka yung ibang mga baril, palyado yan. Walang maayos na maintenance yan. Kaya dapat, kung ikaw gwardiya ngayon, bili ka ng sarili mong bala, at linisan mo yung baril mo, lagitan mo ng langis. 9mm na kasi ngayon eh. Ginaganon-ganon namin yan, lalo na yung series firearms ko dati. Bumibili ako ng langis ko. Para pagka nagkaputukan tayo, kuhan yung baril. Hindi siya stack up. Kasi pag nag-stack up yan, talo na tayo sa basaan, no? So, ganun yun. So, doon tayo sa kwento, no? Makukulong talaga yung gwardiya doon. Walang threat eh. Walang kutsilyo. Walang suguran na nangyari. Binanata niya agad. Pero, ganun pa man, kung ang agency ay tinatawag na motion to consideration sa sitwasyon, kasi pwede naman sabihin, alam mo mga abogado, di ba? Pwede sabihin na, hindi, na-treat ako, dalawa sila eh. Baka sinusugod yung yung gwardiya namin, kaya naisipan. Depende na yun sa kanilang depensa, no? Pero makakatikim ka talaga ng kulong din. Makakatikim ka, depende yan sa agency mo, kung gaano ka-active sila sa nila, sa kanilang mga abogado. Kung kunwari, babaan ka ng hatol ng 5 years, hindi, sayang din, no? 5 years. Kasi ako guys, nakulong ako ng isang araw kasi yung kabataan namin ay mahilig kami mangwanwan ng buko ba, yung niyog, batak-batak sa Bisaya. Batak-batak kami mga bata. Bata pa kami, wala pang batas dati nung child law, wala pa yon. So, hinold kami sa barangay. May kulungan yung barangay namin sa probinsya eh. Mga bata pa kami. Hinold kami na isang araw doon. Binugbog ako ng nanay ko. Isang araw lang yun, hindi ko malaman kung anong gagawin ko doon sa loob. Humiga, umupo, umutuwad, no? Hindi, napaka-boring pag nakulong, no? So, kung makulong ko ng 5 years, no? 5 years, ilagay 5 years, 6 years, 10 years na hatulan ka, ang laking kuha noon. Kaya dapat, marunong tayo rules of engagement sa paggamit ng baril natin. No? Para kailangan ma-establish mo na ikaw ay nag-self-defense ka lang kasi hindi naman tayo pulis. Kahit nga ang pulis, hindi rin sila basta-basta pinapayagang gumamit ng baril nang walang tinatawag na yung tamang dahilan para gumamit ng baril ang mga pulis. Meron din silang rules ganun eh. Ano pa kaya ang gwardiya? No, kaya nakulong yung gwardiya kasi nga hindi niya alam. Ngayon, sa datingan ng investigasyon, ito anong nakuha ng mga magnanakaw?
sa area mo. I-evaluate mo ano yung binabantayan mo sa area mo. Yung mga bakal na tapon-tapon lang doon sa kumpanya mo. Binaril mo na agad yung magnanakaw. Ano ba nanakaw nila? Pumasok lang sila kasi gusto lang mga lakal o ang tawag doon trespassing. Pero hindi dahilan yun para bumaril ka. Huwag kang magpabula sa mga officer mong wala ring training din. Naging ex-military lang, ex-police, ginawang security officer, walang proper training. Ang ex-police, ex-military, ex-ano dyan, dadaan ng training ng gwardiya dapat yan. Sila. Kasi iba yung rules ng nila, profession dati kaysa sa gwardiya. Ngayon, yung military, tinatawag na Robin ang datingan ng commander mo, parilin mo agad, gaganon agad, sumunod ka naman. Gusto mong magpasikat sa commander mo, wala naman siyang alam din sa rules of engagement ng pag-use ng baril. Hindi dapat tingnan mo, evaluate mo yung area mo. No, wala naman wala namang valuable items na nakuha na suwan lang. Tigil, ganunin mo lang. Huwag kayong malaw, tigil. Ngayon, kung gusto mo talagang i-neutralize, tirahin mo sa paa. No? Tirahin mo sa paa. Sabay, pagkatira mo sa paa, tinamaan, pak, sabay paputok ka ng isa dun sa awan. Pak, oh. So, pagdating ng investigation, sir, kuha ako dyan, sir, nag-warning shot ako, sir, hindi tumigil. Kaya no-choose ako, sir, binaril ko yung paa. Ganon. Tinuturuan kami sa training niyan kung paano manggulang. Mayroon pa nga, hindi ko sasabihin dito kasi baka tinuruan kami, pulis ang nagturo sa amin sa training, no? Mga pulis. So, ganun ang mga gulang-gulang natin. Pagkabaril mo sa paa, pang! Pagkabaril, paputok ka ng isa, pa. Sir, nagkaroon po ako ng warning shot, sir. Talagang hindi ako piniwalaan, kaya, kuhan. Ngayon, kaya ganun ngayon, nakapasok, walang nanakaw, trespassing lang ang kaso na magnanakaw, ibig sabihin may kapabayaan rin ng gwardiya. Bakit nakapasok ng ganun-ganun? Kasi tayong mga gwardiya ay tinatawag na anticipation tayo. Kaya tayo nilagay dyan to anticipate any crimes happening in our EOR. Pagtingin ng mga magnanakaw, may gwardiya. Huwag tayo dyan. Tulad sa mga parkingan, di ba? Pag alerto yung gwardiya, panay ang robing, ang mga magnanakaw sa mga sasakyan, hindi yan sila mag-aatim na magnakaw kasi bakit? Tinitingnan nila yung gwardiya, alerto. Pre, tagilid tayo, may gwardiya. Ganon. Pero ikaw, napasukan ka, ibig sabihin may kapabayaan ka. May ganin nga akong kaso dyan. Sabi ko, sir, ipo-forward ba natin to sa taas, sir? Itong kaso niya. Kasi parang kasiraan natin, sir, eh. Gagawa-gawa pa ng report yung ibang gwardiya. May pumasok na magnanakaw dito, na gano'n. Report pa sila na may pumasok na magnanakaw, tapos hinabol doon nila, kinuhaan, para magpapabida ba? Pero hindi nila alam, bulilyaso nila yon. Para sa akin, hindi ko na nire-report yung gano'n. Atin na lang yun, mga gwardiya. Huwag na natin ipaalam sa taas sa mga bus natin. Kasi bakit? Once na malaman nila, ay ibig sabihin, pinapasok pala tayo dito. Anong ginagawa ng mga gwardiya natin? Tulog-tulog lang sa gabi? Ganunin tayo, patay tayo. Di ba? So, ganun yun. Ikaw, security guard, alam mo ang batas regarding sa duty mo para hindi ka buslo. No? Once na nakita mo, may baril. Tulad no, yung mga security guard na nabida sa pelikula dahil sa isang bangko nag-hold up, nadali niya lahat ng hold upper. So, bida siya. Ang problema noon, kung ikaw nadali, no? So, walang problema doon. Kung matapang ka, tirahin mo, sabayan mo. Yun, talagang clear na self-defense. Kasi nag-declare ng hold up, naglabas ng mga baril, pinagkukuha ng pera, sabayan talaga yun. Ngayon, sa totoong duty, once na may confrontation tayong nakikita ang confrontation o kaya encounter na kuhan, pag may nakita kang baril, huwag ka na mag-atubiling
gamitin yung baril mo kasi threat na yon para sa'yo, no? So, ganun yun. Kaya ikaw, kung gwardiya ka ngayon at hindi ibig sabihin binigyan ka ng baril, basta mo lang gamitin ng gamitin yan, may authority ka ng gamitin yan kahit sa maling sitwasyon, no? Gagamitin mo lang ang baril mo in case kailangan mo ng self-defense, depensahan mo na sarili mo, no? Depensahan mo na. Kahit nga pasugod na yung tao eh. Pasugod na yung tao ha. May dalang itak. Pag natumba mo pa siya, yung nadali mo siya, hindi pa rin yun sapat para sabihing self-defense yun. Distansya eh. Ngayon, kailangan mo ma-establish na nagkaroon na kayo na tinatawag na sa Bisaya pa dumog, sa Tagalog yung hand combat na yung dalawa. Sir, nasugatan ka na, yon, pwede kang mag-establish ng self-defense. Pero kung distansya, may paglalagyan tayo dun guys, no? So, I hope na itong video na to makatulong sa mga baguhang security guard na huwag kayong gigil, huwag kayong magpabula sa mga officer nyo. Na pag nakita kayo, tirahin nyo agad. Hindi. Isipin nyo, palagi na lang natin, pinakamababa mong sentensya is 5 years. Yung 5 years, kung nasa laya ka, maaari mong gamitin yon para mag-develop sa sarili mo, mag-income ka ng pera para sa sarili mo at magtayo ng for the future. Nasayang yun, napunta sa kulungan. No? Napunta sa kulungan, doon ka sa kulungan ng 5 years. Dahil bakit? Hindi ka knowledgeable regarding sa duty mo. No? So I hope na hindi na maulit yun. Huwag tayong basta gamit ng baril. At huwag tayong mag-aim na pumatay, no? Ang i-aim natin na itandaan mo, minimum ang sahod mo sa duty mo. No? Minimum. Kahit na kuhan ka, hindi ka naman pwedeng gawing manager pagkatapos ng kuhan. Hindi. Dalawang minimum lang. Huwag kang mag-isip na mangwa ng tao. Tinatawag na mangitil ng buhay. No? Magtrabaho ka lang ng tama lang sa duty mo. No? Na hindi ka naman threat, wala naman threat para sa'yo, gawin mo lang yung tamang galaw. Hindi yung overkill, overreaction doon sa sitwasyon. Okay guys? So kung maliwanag guys, mabigyan nyo ng like yung video. Ngayon kung malabo, dislike the video. Dislike naman ninyo, pipinditin lang ninyo yan eh. Okay guys? So yung mga bagong dalaw, hindi pa subscriber at silent viewers ka, baka pwede nyo pindutin na yung subscribe button, dami mo na yung notification bells para marami tayong mga video gagawin at pag-uusapan for the future, no? Sige guys, kita-kita na tayo. Bye-bye! Sa sunod na video guys, kita-kita. Bye-bye!